Magandang hapon, Benedict. May initial lead na ba ang mga otoridad kung ano ang sanhi ng pagbagsak nito? Sa ngayon, June, ay wala pa tayo nakakalap na latest information patungkol nga dito sa isinasagawang investigasyon sa pagbagsak ng dalawang training helicopter ng Philippine Navy dito sa Cavite City kanina. Nabulabog ang mga tao sa Cavite City na may biglang bumagsak na helicopter sa may pampublikong pamilihan dakong alas 6 ng umaga. Kwento ni John Opiasa na isa sa mga nakasaksi sa pangyayari, nagpagewang-gewang pa umano ang chopper sa ere bago ito bumagsak at sumubsob sa mga puno. Noong umaga po, nagwigil na yung helicopter dyan. Pagka nasagasaan po yung mga ipil dyan, kaya bali-bali po yan. Pagkalampas ng ipil, sumubsob na doon sa talisay. Sa punong talisay, bigla na umusok yun. Tapos siguro mga 10 minutes, nagumami na yung tao. Ay dumating ambulansya at saka yung bombero. Patay ang piloto at ang co-pilot na sakay ng Robinson R-22 trainer helicopter na may tail number na NHT-421. Ayon sa Philippine Navy, tinangka pa umano nitong mag-emergency landing ngunit hindi na kinaya hanggang sa bumagsak na. At sa lakas ng impact ng pagbagsak, nayupi ang chopper kung saan naipit ang dalawang piloto na sakay nito. Wala na po, yung automatic ng pagkabagsak ng helicopter talagang UP na, iwalay na pati mga LC. Pero yung babae, kumaway pa. Parang humingi po na sa klolo na tulong-tulong. Yung pilot, automatic patay dead on the spot na Pero yung babae nung yun nila, ginamitan nga nila ng tatawag na yung pamputol, bolt cutter. Nasa likuran yung babae, sa front yung pilot. Tapos yung biyaba yung babae, humahagok na nga, sumusuka na ng dugo. Isinugod pa sa ospital ang mga biktima subalit idineklara ang mga ito na dead on arrival. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng Philippine Navy ang insidente upang matukoy ang dahilan ng pagbagsak ng naturang chopper. Nagsisimula pa lang po siya ng investigasyon natin. This will be a very thorough investigation. And this will cover all aspects, material, personnel, maintenance, and everything related to the airworthiness of a particular aircraft, sir. Tiniyak ng mga otoridad na mamadaliin nila ang resulta ng investigasyon upang maiwasan na maulit ang trahedya. Ayon sa Philippine Navy, kapwa mga biyasa at may sapat na kasanayan sa pagpapalipad ng chopper ang dalawang biktima. Regardless kung mahangin o hindi, we have very experienced pilots on board na nagpapalipad ng R-22 na yon na nag-crash kaninang umaga, that we know that kahit malakas ang hangin ay kayang-kaya nilang paliparin ang ating mga helicopters. Labis na ikinalungkot ng Philippine Navy ang malungkot na pangyayari. Nagpaabot na rin sila ng pakikiramay sa naulilang kaanak ng mga biktima at tiniyak ang pag-aabot ng kinakailangang tulong para sa mga ito. Ayon sa Philippine Navy, dumadaan sa regular na inspeksyon at maintenance ang helicopter para matiyak ang airworthiness sa tuwing gagamitin ito sa pagsasanay. Ginagamit lamang ang chopper ng Philippine Navy sa training sa mga piloto na nais sumailalim sa specialized training sa paggamit ng helicopter. Taong 2007 nang mabili ito ng Philippine Navy para nga gamitin sa pagsasanay ng mga piloto. Brand new ang helicopter nang mabili nila ito at kaisa-isang R-22 helicopter ng Navy. So June, kanina may mga tauhan na nga ng Philippine Navy na pumunta doon sa crash site para magsagawa ng pag-iimbestiga. At kanina rin ay nakuha na yung labi ng isang piloto na nasawi sa pagbagsak nitong training helicopter, June. Benedict, meron din bang mga nasaktaan doon sa pagbagsak, doon sa vicinity o doon sa paligid ng area na yon, Benedict? June, ayon kay Mayor Denver Chua ay wala namang nasaktan doon sa pagbagsak nga. Walang sibilyang nasaktan sa pagbagsak nitong helicopter. Benedict, saan ba nanggaling yung helicopter? Kasi sabi mo sa Cavite City bumagsak, saan ba ito mismo nanggaling at gaano ito kalayo doon sa crash site? Sa statement na inilabas ng Naval Affairs kanina ay galing ito sa Sangli Airport upang magsagawa ng training. Pero dito nga, halos malapit lang doon sa Sangli Airport ay doon nga siya bumagsak doon sa may malapit din sa palengke dito Cavite City. Ibig ba sabihin nito, Benedict,
pabalik na itong helicopter mula sa kanilang training? Ganun ba yun, Benedict? Yan yung itinanong natin kanina dun sa nag-iimbestiga. Wala pa silang ibinigay na detalye sa atin kung pabalik na ba o kakalis pa lang yung helicopter nung mangyari yung insidente. Alright, maraming salamat. Benedict Samson, nag-uulat ng live mula sa Cavite.